Gulatan sa Senado, nagulat ang lahat sa plenaryo matapos ang matapang na privilege speech ni Senator King J. Estrada na tila winasa sa posisyon sa kanyang maanghang na pahayag. Sa gitna ng mainit na sesyon, direktang binanatan ni Estrada sina Senator Risa Hontiveros sa titos ng liman, hindi sa mga umano'y pagiging doble para at kawalan ng konkretong solusyon sa mga isang bansa. Sa isang closed-door meeting, inamin umano ng ilang opisyal na pinili na ni Kuting Jr. na idiskaril ang koneksyon kay Romualdez upang iligtas ang sarili sa mga isyu ng korupsyon at maling pamumuno. Isa sa mga mainit daw sa Pinay ang pagkakasangkot ng ilang opisyal sa anomalya sa pondo ng gobyerno kung saan itinulang si General Torre bilang palakibutas. Ayon sa ilang source, si General Torre umano ang isinasangkalan upang ilihis ang atensyon ng mga tunay na nasa likod ng katulyan. Bilang na ang ilang matataas na magbabatas. Sa ngayon wala pang opisyal na pahayag mula kina Pangulong Kuting, Tambaluslos at Jen Torre. Ngunit umaasa ang publiko sa linaw at katotohanan sa likod mga pangyayari ito sa patuloy na pagbagsak ng tiwala ng taong bayan bilang mas marami kong kasal na umusong sumabog sa mga susunod na araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat para sa pinakabagong update sa krisis na unti-unting nagpapayanig sa loob ng gobyerno. Atin ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguro lamang subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga hirap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Batas, sila ho yan. Wag ho natin pangimasukan. Wag ho natin sila pagbintangan na judicial overreach o kung ano-anong kabalbalan. Ang sigurado dito, ang Senado walang jurisdiction. Ngayon, para sa mga senador na talagang gumugusto na magkaroon ng impeachment trial, mag-trial kayo. Mag-trial kayo. Kaso hindi pwede si VP Sara kasi wala kayong jurisdiction doon. Sino kayo na-trial nyo? Ito na si Senator Jinggoy Estrada. Panoorin nun natin ang kayong mga banat. Karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. Nako! So kung ganun, no more impeachment trial? No more. Because ang sabi ng Supreme Court, sa desisyon ng Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction already. Nako! Pagka naririnig ho ni Risa Hontiveros yung mga ganyang klaseng litanya, nadidistorbo ang kaluluwa niya. Senator Jinggoy, dinistorb mo na naman ang kaluluwa nitong si Risa. Huwag mo sabihin niya mga ganyang klaseng litanya. Di ba? Kinikilabutan niya. Dahil unconstitutional na yung final ng House of Representatives. So, we do not have any jurisdiction anymore. And the Senate will not convene as an impeachment court because we do not have any jurisdiction anymore. Pero sir, open ka pa rin na pakinggan yung mga legal, yung mga arguments ng ilang mga legal... Of course. Of course. So, pwede pa mag-change yung mind? Hindi na. Because I will abide by the decision of the Supreme Court. Kahit ba maganda yung kanilang dahilan. Ultimately, ang Supreme Court naman ang masusunod. Hindi naman sila. Unless pag nag-file ang House ng MR at ma-reverse, that's the time we will abide by the ruling kung ni-reverse sa Supreme Court. Yun lang. Yun lang ho mga kababayan. Pero sabi ng mga totoong legal luminary hindi yung mga lockdown luminary. Yung totoong mga legal luminary, base daw sa mga ganyang klaseng desisyon. Pagka unanimous ang decision, wala nang dyan, wala nang reverse dyan. Itong mga media namamagasa pa paano pagka nag-file ng MR, tapos iniba desisyon? Puro puro hindi pong, wala na nga. Pinipressure nyo Korte Suprema Ayaw nyo ba yan? Meron tayong independent na sangay ng pamahalaan na hindi hawak sa liig nitong si Tambaluslos? Kayo naman kung kayo taga-media, hawak kayo sa liig ni Tambaluslos, dapat matuwa kayo na itong sangay ng pamahalaan na to, hindi ika nga, kung ano lang ang kumpas ni Tamba, yun ang susundin nila, di ba? Yung tipong meron naman kahit pa paanong ngayong mga panahon na to na kumakana dito kay Martin Romualdez. Merong kumukontra sa mga kababuyan ni Martin Romualdez. Hindi lahat puro yes. Mantakin nyo Senado na babraso ni Martin Romualdez.
Malacanang hindi makapalag kay Martin Romualdez. Kung ano isingit ni Martin Romualdez, yun ang masusunod. Ganun nung katindi si Martin Romualdez. Decide on the 6. Magbobotohan na. Yes. Whether to abide or not to abide. Sir, bubota ko yung asal. Pagbubutuhan dun, sir, kung uupay pero hindi i-dismiss. Eh, parang rin. If you abide by the ruling of the Supreme Court, technically, it's not amount to dismissal of the case. Yun. Yan sinasabi ko. Palakpakan natin ito si Senator Jingo Estrada. Ngayon magpaliwanag. Ngayon, kung ang labanan pala, ang bilangan pala diyan sa Senado, nasa 19 to 20 na senador, likely to adhere diyan sa decision ng Korte Suprema, GG na ho talaga. Ika nga, pwede na natin sabihin dito sa mga aso ni Tamba, better luck next time. Tuloy nyo na yung Twadcom, Tricom, lahat ng com nyo. Di ba? Pero sigurado dito, hirap na si Tamba. Bakit? Wala nang 150 million na ipapangako sa mga pipirma sa susunod na impeachment ni VP Sara. Ubos na! Di ba? Yun lang naman yan eh. Bakit nila gustong matuloy? Kasi mahihirapan na si Tamba. Ano pang maipapangako niya? Halimbawa, yung isang gahaman na congressman, yun ngang mga pinalitan namin. Binigyan yung tag 150 tapos kami pipirma para sa wala. Wag na lang. Ayoko na pumirma dyan. Ganon no ang magiging dito. Ganon no ang mangyayari dito. Kunyari, yung isang congressman kakapanalo, yung tinalo niya, nabigyan ng 150 million sa pagpirma ng impeachment o campaign funds, project ng mga kamag-anak niyang contractor sa distrito dyan. Di natin alam. Pero may pinangakong pabor ang etong si Tamba dyan sa pagpirma niya. Ngayon, may magpapile sa February tapos ganun-ganun na lang ang lagay. Yung mga huling pumirma, nagka 150 kayo, hindi. Wala nang pipirma dyan. Di ba? O ngayon, wala na silang ipamimigay. Siyempre, mapapaisip yung mga pipirma. Teka lang, yung mga pinalitan natin dito, tag 150 kada pirma. Tayo pipirma tayo para sa wala. Para sa wala. Mga makakapalang mukha, mga mukhang pera yung karamihan sa mga congressman na yan eh. Di ba? Hindi ako pipirma dyan. Speaker, kung gusto nyo kong pumirma kami, ika nga, kung ano yung ginawa nyo doon sa mga naunang pumirma, dapat ganun din sa amin. Ganun ho yan. Kaya malabo na hong mangyari ang impeachment na yan. Malabo na meron magpapile. Hindi tayo sigurado kung talagang dire-diretso pa yan. Kasi booking na sila eh. Accountability, nandiyan ang ombudsman. Pinapasagot naman kayo ng ombudsman. Sabi nyo, teka lang, ba't binibilisan naman ng ombudsman? Ano yung accountability gusto nyo? Pero di-decision. Well, I'm not a lawyer, pero yun ang interpretation ko, So mag-decision kayo as a legislative body, hindi as an impeachment. Yes. No, not as an impeachment court. Dahil we will never convene again as an impeachment court dahil wala na nga kami jurisdiction. Ayun, maliwanag yun para sa mga makukulit na reporter na pagka meron silang tinanong sa isang politiko, maya-maya, iba naman yung nila, yung rini-report nila sa media. Ganyan, trip nila yun eh. Diba? Ganyan nung sila eh. Ito mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Manong Ted. Interview niya ho ito kay Joel Chihuahua. Siyempre, tong dalawa na to, mag-ihimaran sila. Okay na. Final and executory na yan. Boyd and Abby show from the very beginning. From the very beginning, ika nga. Mali. Ito pag ganun. Good Government and Public Accountability, Manila 3rd District Representative Attorney Joel Chua. Congressman, magandang umaga po. Hi Manong Ted, DJ Chacha, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po na inyong taga-subaybay. Salamat sa panahon. Congressman, una po sa lahat, kailan po kung maghahain man po ng motion for consideration po ang Kamara sa naging Supreme Court decision po sa impeachment po ni VP Sara? Meron po kami 15 days to file the MR. So siguro po mga by late next week. Sa ngayon, inaayos pa po lahat ang mga argumento po namin. Gandahan nyo yung argumento nyo.
Ilatag nyo ng maigi yung tipong, yung unanimous decision. Sana mabaliktad nyo. Problema sa inyo umasta kayo na parang Diyos dyan sa House of Representatives. Dito ho ba, Congressman, sino po mga abogado ang magpeprepara ng motion at may papel ba dito ang ating Solgen? Ay, definitely po. May papel po yung ating Solgen. Pero siyempre may mga tumutulong din po sa hanay po namin at saka sa hanay din po ng may mga iba pong mga volunteer na mga abogado po. Okay. Opo. Congressman, inyo ho bang nabalitaan na ang Senado po nagtakda na ng araw para pag-usapan nila ang isyong ito? Kung sila ba'y tutuloy o hindi? Ano ho muna ang inyong reaksyon doon? Well, alam mo, sa totoo lang, Manong Ted, siyempre malamang nakahinga rin sila ng maluwag dahil alam naman natin from the very beginning yung kanilang mga saloobin pagdating po dito. In any event, siguro ako Sabihin mo yung saloobin, Brad. Tuloy mo yon. Gusto kong marinig. Pamunuan ng Senado, diretso niyang sinabi, ayaw niya kay VP Sara. Ayusin mo, Brad. Huwag yung tipong magsasabi ka ng sentence tapos hindi mo tatapusin. Hindi mo tutumbugin sa punto. Huwag mong gayahin yung ibang mga vlogger. Na pagka merong inumpisa ang thoughts, hindi nila matumbuk. Tumbukin mo, Brad! Ano to ka? Ano yung Senado? Ano yung from the very beginning? Si Chis ay umamin na ayaw niya mismo kay VP Sara. Ano ka doon? Senate President. Sinasabi nung ibang mga senador, hindi tatawid. Ano sabi ni Chis? Tatawid. Tapos ang dating ngayon na Senado, ayaw pa nila. Anak ng tokwa. Di wow. Tayin ko na lang kung ano po yung kanilang magiging resulta ng kanilang pag-uusap. Opo. Congressman, kung sakali lang po na pagbotohan nila at sabihin nga na sila po ay susunod na sa Supreme Court decision at sasabihin na po nila na they are going to dissolve the impeachment court, will that matter kung dumating ang inyong MR after that decision sa Supreme Court? Ano sa palagay po ninyo? Alam po niya, Manong Ted, ako, hindi naman po ako magtataka kung ganun po ang maging resulta ng kanilang botohan. Basta't kami po sa panig po namin, gagawin lang po namin yung talagang magagawa po namin para lahat po ng mga legal remedies exhaust po namin. Okay, sige po. Sige. So, Congressman, ito po naging sona po ng ating presidente. Klaro ho naman, you were present there. Ano po, yung mga kanyang sinasabi na mahiya naman kayo. Opo, doon po sa... Nahiya ka ba? Nahiya ka ba, Joel Chua? Yung pinatayo mong barangay hall sa bangketa, ano, kumusta? Yun, wasak, 19 million, nasaan? Nandoon sa basurahan. Di ka ba nahiya doon? Pin na iyon na binabanggit niya na mga usapin ng accountability. Ano po ang reaksyon po ninyo bilang committee chairman po ng House Committee on Good Government and Public Accountability? Well, titignan po natin yan. Hindi naman po natin po pwedeng baliwalain yan dahil mismo ang Pangulo na ang nagsalita tungkol dito. Sa ngayon po kasi, ang una muna natin gagawin, bubuuhin po muna natin yung mga miyembro ng ating committee. And then, pag nabuo na po ng mga miyembro, ang vice chair, papatawag po natin at pag-uusapan po namin yung mga ganitong klaseng bagay. Opo. Congressman, kasi nga po, ngayon sinasabi ng iba na eto, ang Kamara, kapag pinag-uusapan ng accountability, napakasipag nila sa accountability ni VP Sara. Dito pinag-uusapan accountability ng mga sinasabing umano, ang ginamit na word ng Presidente, kickback, SOP, etc. Katiwalian sa government infrastructure projects, particularly po sa flood control. Doon po sa accountability issue na ito, palagay po ninyo, sino ho ang may karapatan na mag-imbestiga nito sa Kongreso? Well, sa akin pong pananaw, kung unang-una, gusto ko munang malaman yung mga may na talaga, may mga masasabi nating konkretong ebidensya na agad. Naku, yari tayo dyan. Yung hong pagbaha ng halos buong NCR, hindi pa konkretong ebidensya yun.
Di ba? Di ba? Kay Pipi Sara, wala pang mga nabuksan na bank account pero guilty na. Palakpakan ho natin yung mga ipokritong politiko. Nang sa ganun ay hindi tayo yung parang nagwi-witch hunt. Yan, titignan na po natin agad yan. Galing sa'yo, witch hunt, Brad. Galing sa'yo. Seryoso. Galing sa'yo, parang hindi tayo nagwi-witch hunt. Ano bang ginawa nyo? Diyan sa committee mo, nung nagdaang kongreso, nung pinag-usapan niyang kay VP Sara, hindi ba witch hunting yun? Pero sa akin pong paniniwala, ang aming pong committee ay may karapatan naman para ito isiyasapin. Opo. So, kung ang inyo pong komite, no, yung Committee on Good Government and Public Accountability po ang mag-iimbestiga dito, kaninyo bubuin lamang ang buong membership po ng komite sa usapin po ng pagsiguro na magiging accountable dito ang mga posible, no, na masangkot ay miyembro mismo ng Kongreso. Nako. Paano po ang magiging action po ninyo dyan? Kasi it's, kumbaga, one of your own, ano ho, or some of your own, ang magiging subject ng investigation. Kung may matatamaan po ng mga kamiyembro natin, wala po tayong magagawa eh. Ano po gagawin natin dyan? Unang-una naman po, lahat naman po ng ating committee meeting, talaga namang lahat naman po ng ating committee meeting live at ito'y pinakikita po natin sa taong bayan. So, siyempre, kung sino po ang tatamaan, wala po tayong magagawa. Inyo ho bang nabasa yung transcript, Congressman, mismo ng speech ni Presidente nitong SONA tungkol po sa aspetong ito? Well, ako po yung nando doon, narinig ko naman po, yung transcript po, hindi ko pa po masyadong, hindi ko po nabasa, pero maliwanag naman po yung sinabi ng ating Pangulo. Opo, may sinasabi siya kasi, no, meron pong inaatasan niya mismo, DPWH, at saka yung isang committee doon. Opo, sabi nga po ni Secretary Bonoan, ito po yung sa regional nila, no, na mga, yung lupon, supposed to be po na nag-aaral sa mga proyekto po sa bawat regions, ang mangunguna sa investigasyon. Doon po sa aspetong yun, meron ba kayong masasabi na mismo DPWH ang mag-iimbestiga? Well, siguro, aantayin po natin kung ano rin na magiging resulta nila. Pero meron po kasi akong isang nakikita rin doon sa isang speech ng ating presidente. Yung pong bumagsak na tulay. Opo, okay. Dito parang, bukod dito sa flood control, ito pang isang defective na tulay. Ito, maliwanag na eh. Diba? Opo. Parang hindi mo na siguro kailangan mag-imbestiga. Kumbaga, itong investigasyon na to, alata na merong dapat managot dito. So ano bang ano natin dito? Ano ba ang dapat natin gawin dito? Diba? Opo. Baka mami, parang gaw-gaw lang yata nila ginamit dito. Yung nga po, no, nasabi nga ni Pangulong Marcos, 10 years in the making. Bakit bumagsak ng ganon? Ano ba yung gaw-gaw ba yung ginamit para bumagsak? Opo, sige. So, yan po, klaro-klaro, isa sa mga agenda po ninyo, Congressman. No? Ako tingin ko, dahil ito maliwanag eh. May talagang bumagsak eh. Diba? At meron po mga naperwisyo. Brad, teka lang ha, ayusin natin. Ayusin muna natin. Huwag muna yan. Yung bumaksak, kung bumaksak, naperwisyo din yung mga dumadaan. Okay, given na yun. May malaking problema yon, yung pondo sa napunta. Okay, focus muna tayo sa flood control eh. Iniiba mo usapan eh. Yan ang problema sa inyo eh. Kaya wala kayong natatanggap na respeto sa ating mga kababayan kung ano-ano sinasabi. Ba't natin pag-uusapan yung bumaksak? Okay, isa na yun sa mga bumaksak. Isa na sa mga pag-uusapan natin yung bumaksak. Pero ang ating target dito, yung mga flood control projects na kung saan meron daw kickback yung mga congressman di umano ng mahigit kumulang 40% sa pondo ng kada proyekto. Mantakin nyo yung mga kababayan. Kaya mo na yung bumaksak na yan. Naperwisyo dyan yung mga motorista. Oo, maraming komersyo ang kailangan umikot sa kung saang lugar para lamang maihatid nila yung kanilang mga produkto dahil sa pagguho ng ano na yan. Pero focus muna tayo. One at a time, Brad. One at a time. Kasi panahon ng tag-ulan ngayon, ang focus natin, flood control.
Turuan natin ng leksyon yung mga kasama nyong magnanakaw dyan. Saka yung mga walang hiyang nagtatayo ng infrastruktura sa gilid ng bangketa. Di ba? Pati yan, dapat leksyonin niya mga yan eh. Talaga, may mga biktima. Isipin mo, hindi pa nag-iinit ang puwet ng umano nito. Ganyan na nangyari. Ano nangyari? Opo. Sige nga po, klaro nga yung sinasabi ni Presidente, yung Isabela Cabagan na tulay na pagkamahal-mahal, kagagawa lamang, yung ginamit, binuksan, bumaksak po kaagad. Opo, klaro po yun, Congressman. So kung mamarapatin po ninyo, babalikan ko lang po itong mga sinasabi po na mga flood control, Opo, Yan. na binabanggit po ni Presidente rin na paiimbestigahan niya. So dito po, sir, paano po? Kasi kanin nyo, ayaw nyo lumabas na parang witch hunting po kayo. So, palagay po ninyo, ngayon pa lang, paano kayo magkapagsisimula dito kung sisimulan po ninyo ang investigasyon at totoo pong kayo mag-iimbestiga? Una-una, sisilipin po muna natin, aalamin po natin kung ano yung magiging resulta ng kanilang investigasyon. So from there, titignan natin kung ano yung magiging rekomendasyon nila. So, pag makita po natin na talaga namang may matinding problema, yun na siguro ang magiging hudyat. Opo. Sino magre-recommenda po, Congressman? Yung atasan po, yung DPWH po. Dahil siyempre sila yung may mga technical know-how dito. So, susulatan din po natin. Makikipag-ugnayan tayo. At kung po pwede siguro, mamomonitor din natin yung progress ng kanilang investigasyon. Okay. Opo. Congressman, ang pinag-uusapan po dito, sabi nga ni Presidente, flood control na palpak, gumuho, at yung iba ay guni-guni. Guni-guni. Meron po kasing ongoing daw ngayon na 5,700 flood control projects ang DPWH, ongoing, at meron daw po ding completed. Ang sinasabi po ni Presidente sa loob ng kanyang term, 3 taon. So, kapag ganito karami ang nag-uusapan mga projects, kayo as in aasa lang po kayo sa DPWH o paano po ang inyong gagawin? Will you conduct halimbawa po some ocular inspection sa mga proyektong ito? Paano kaya, Congressman? Well, siguro mas maganda rin. Mag-conduct din kami ng sarili naming investigasyon. But siyempre, unang-una, bubuhin po muna natin yung ating committee. Tapos, pagkatapos po niyan, ihingyan po natin ng rekomendasyon yung bawat isa kung ano yung mga dapat naming prioritize. At pag nangyari na po yan, gagalaw na po tayo. So kung ito po ay kagaya po nito, siyempre kailangan bigyan din natin agad ng attention to dahil mismo ang presidente na ang nagsalita tungkol dito. So pag-uusapan po namin kung ano po yung hakbang na unang gagawin po agad namin. Opo. Meron din pong kaisipan, Congressman, kung mamarapatin po ninyo na ang pinagmumulan din po ng lahat ng ilang mga questionable umanong flood control projects ay yung insertions na nangyari sa budget, Okay. Opo. Yari. Kayo ho ba, Congressman? Yare. Laking sampal sa pagmumukha nila to. Mantakin nyo, binabanatan nyo si BP Sara. Tapos meron palang insertion. Di ba dyan dinagal yaang ugaling na yan ng House of Representatives na singit-singit. Diyan sila nagkahiwalay, diyan nagkalabuan itong si BP at Yasin Martin Romualdez. Di ba merong gustong isingit sa budget, i-insert sa budget ng Department of Education. Itong si Saldico, itong si Martin Romualdez. Si BP Sara nagsabi, di tayo. Yon, maliwanag yon. Ngayon, ito na yung mga ebidensya naglalabasan na ang problema talaga natin, ang kagahaman ng mga congressman dyan sa House. Ay bukas sa kaisipan na dapat munang unahin yung mga nangyaring insertion, sino ang nagpasimuno ng insertion, at yung mga nagpasimuno, unahin yung kanilang mga pinanggagalingan lugar o distrito. Yan.
Pwede rin naman. Pero kasi po Pwede yan, rin sa Committee on Appropriation yan eh. So siguro pagdating po ng budget hearing sa Committee on Appropriation, maganda po na maitanong rin po yan. Hindi. Hindi. Naka-allocate na yung fund eh. Na-insert na dito sa 2025 eh. Hindi pa po pwedeng imbestigahan? Eh yung trabaho nga ng COA, kinukuha nyo eh. Pag-audit sa budget ni BP, doon sa Confidential and Intelligence Fund, trabaho ng COA, kinukuha nyo. Ba't itinuturo mo ngayon sa APRO yan? Yan ang problema eh. Oh, tuloy. Opo, bagamat Committee on Appropriations nga po, no, yung in charge po sa pagbubuo ng budget, pero kung i-connect na natin ito dito po sa usapin ng sinasabing questionable o may umano'y katiwalian na nangyari, hindi po ba din kung sakasakali, Congressman, kumbaga nasa tono naman kayo doon kung ang inyong komite ay magsisimula sa ganun pong step na insertion, sino nag-insert, saan tong distrito, saan tong lalawigan, at yun ang uunahin yung proyektong susuriin. Kasi nga yung pong binabanggit din po dito, pinanggagalingan ng lahat, itong banggit din po ng DPWH na sila mismo nagulat, ang daming proyekto na wala naman sa kanila pong plano. Pwede rin naman. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa DPWH at hihingin natin sa kanila kung ano talaga yung mga sinumite nilang plano at kung ano yung mga in-insert para po dito. Opo. So, Congressman, nabalitaan ko po na si Congressman Terry Ridon ng Public Accounts ay nagsabi na po din na sila ay mag-iimbestiga. Bagamat yung kanila pong jurisdiction, klaro po naman kung meron na pong mga audit reports. Paano kaya ito? Kung saka-saka, meron kasi daw siyang pangungunahan na rin ngayong Agosto na investigasyon. Pwede kaming mag-join sa parang yung mga ginagawa po ng mga committee, nagsasama-sama para sa ganun, lahat yung mga possible na anggulo ay matouch po namin. Okay. Sige po. So sir, sa gitna po ngayon ng budget season na naman, opo, ano po ang priority nito sa inyo? Itong investigasyon sa sinasabi ni Presidente na mga questionable flood control projects sa inyong komite? Well, siguro una, alamin po muna natin kung ano yung, kasi baka mamaya naman, yung mga, ako po nakikita ko po kasi dito sa mga flood control. Yung flood control naman po per se, hindi naman po problema. Baka mamaya lang dyan, yung iba dyan, puro mga bogus. Yun po ang magiging problema. At saka kung... Hindi ba pwedeng patawag yun sa committee mo? KVP nga, di ba? Ang dami mga bagay-bagay na hindi mo na dapat pag-usapan, pero pinag-usapan nyo pa rin. Ngayon dito, hindi pwede. Ito nga po ba talaga ang totoong solusyon dito po sa baha? Baka mamaya itong flood control na to, puro ano na lang to, band-aid solution. Di po ba? Kasi baka Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!